Year-end pasabog, Ivy Lacsina to next-led Chameleons. Aalis sa Chocomucho, nagbago ang isip, mag-i-stay na sa Titans. Tots Carlos Creamline pa din at nakapirma na. Good day ka-trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Nang madisband ng F2 Cargo Movers, isa si Ivy Lacsina sa mga inabangan ng karamihan kung saan siya lilipat na team. No wonder kung tututukan ang kanyang paglipat dahil si Ivy ang top scorer ng F2 noong nakalipas na second AFC at magmula nang sumali sa F2 ay 3 posisyon na ang nilaro para sa team bilang middle blocker, outside spiker at opposite hitter. Regardless of the position, nagsishine si Lacsina. Bago matapos ang 2024 ay ginulat tayo ng pagpirma ni Lacsina sa panig ng next-led Chameleons at opisyal nila itong inanunsyo sa kanilang social media accounts. 2 teams ang pinagpipilian ni Ivy bago siya pumirma sa next-led. Ang isang team ay di na natin kailangan pang pangalanan pero personal ang kanyang rason kung bakit na i-consider niya ang koponang ito. Samantala, sweldo ang dahilan kung bakit noong unay naging choice ni Lacsina ang Chameleons. Ayon sa ating source, malaki ang offer na inilatag ng next-led kay Lacsina. Hindi na ito binigyan ng pwesto sa Akari dahil puno na ang roster ng Chargers at mas makakadagdag firepower si Ivy sa Chameleons at mas makakahatak na din ng karagdagang supporters para sa team. Dahil si Coach Taka Minoa ang hahawak kay Lacsina, asahan na ang lalaroing posisyon ni Ivy ay kung saan siya nararapat na mababad. There is no time for experiment para kay Minoa, kaya't hindi nakakapagtaka na kahit na maganda ang performance nila Makaslang at Victoria noong nakaraang conference, ay magbabalik middle blocker si Lacsina dahil base sa ating personal na opinion, Ivy is at her best when she is an MB. Dumako naman tayo sa panig ng Grebesco teams. Netong mga nakakaraang araw ay maugong na pinag-uusapan ang pag-alis ng 2 Flying Titans sa panig ng Chocomucho at ang 2 umano ay tatawid ng bakod papunta sa Creamline Coast Smashers. Ang isa dito umano ay isang MB at natutunugang ito ay si Kapitana Bea De Leon at ang isa pa umanong aalis sa team ay si Denden Lazaro Revilla. Mixed emotions ang naramdaman ng karamihan dahil ang pag-alis ng 2 Ubi Girls ay siya namang magiging Ateneo reunion sa palig ng Creamline. Subalit ayon kay Queen Hela na isa sa mga sources ng volleyball dipatan, mag-i-stay ang aalis sa Chocomucho. Hindi na nga lang na-specify kung ang 2 aalis ba sana ang mananatili or kung isang mandalaro lang ang tinutukoy dito. Sa panig naman ng 7-time PVL champions, the Creamline Coast Smashers, netong mga nakalipas na buwan kahit noong kalagitnaan ng Second All-Filipino Conference ay pinagtatalunan ang rumor ng pag-alis ni multi-awarded opposite spiker Tots Carlos sa panig ng Coast Smashers. Magtatapos na kasi ang 2 taong kontrata ni Tots sa Creamline ngayong 2023. Subalit ngayon ay tinuldukan na ang balitang ito dahil nakapirma na ulit ng panibagong kontrata si Kaloy para sa Creamline. Hindi alintana ang mga naririnig nating malalaking offer mula sa ibang koponan, lalo na yung kulang 1 milyon kada buwan. May posibilidad na tinapatan or hinigitan pa ito ng Grebesco management para magstay si Tots sa Creamline. Bakit nga naman kasi hahayaan ng CCS na makaalis sa kanilang team si Tots? Si Carlos ang isa sa mga malalaking rason kung bakit 4 na kampyonato na ang nakakamit ng Creamline at 6 na finals appearance magmula nang dumating si Tots sa Coast Smashers. Dagdag pa dyan, bakit nga naman din kasi aalis si Kaloy sa Creamline? Ika nga nila, ang Coast Smashers ay may magandang sistema at pamilya kung magturingan. Bukod sa paglalaro at winning mantra ng Creamline, nandyan ang magandang pag-aalaga ng management sa mga players. So kung tutuusin, walang rason para umalis si Tots sa Coast Smashers. Ang magiging dahilan na lang kung bakit hindi magsusuot ng hot pink jersey si Kaloy ay kung kukunin siyang import ng ibang bansa na hindi malabong mangyari next year or sa mga susunod pang taon.
So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!